Noong Oktubre taong 1917, isang barkong pandiragat na may dalang mga immigrant mula sa Italia patungong New York ay natagpuan ng matinding bagyo sa karagatang Atlantiko. Sa ilalim ng deck, sa makitid at maraming tao na kwarto ng ikatlong klase, isang 28 anyos na karpintero na nagngangalang Antonio Russo ay yakap-yakap ang kanyang 5 taong gulang na anak na babae na si Maria. Namatay ang asawa ni Antonio noong manganak siya 2 taon na ang nakalilipas. Lahat ng kanyang pag-aari, at lahat ng kanyang pag-asa, ay nakasalalay sa maliit na batang iyon. Ang Amerika ay dapat na maging simula ng kanilang buhay. Mga 2:00 ng madaling araw, ang dagat ay naging walang awa. Ang mga alon ay bumagsak sa deck. Ang tubig ay dumaloy sa mga ibabang kwarto ng barko. Nagsimulang hilay ng isang gilid ang barko. Ang pagkabalisa ay kumalat mas mabilis pa kaysa sa pagbaha. Ang mga tao ay sumisigaw, nagtutulakan, nahuhulog. Ang mga hagdan ay natakpan ng tumataas na tubig. Itinaas ni Antonio si Maria sa kanyang mga balikat at sinubukang lumipat pasulong, ngunit napakasikip ng mga tao at napabilis ng tubig. Alam na niya noon ang bagay na hindi dapat alam ng anumang ama, hindi nila mararating ang mga bangkang pangligtas. Isang sirang bintana ng barko, porthole, ang nakabukas malapit sa deck, mga gilid nito ay matalim, halos hindi sapat ang lapad para sa isang bata. Sa kabila nito ay ang napakalamig na karagatang Atlantiko. Sa kabila pa noon ay mga mahihinang ilaw mula sa mga barkong naval iligtas na naghahanap sa kadiliman. Tiningnan ni Antonio si Maria, napakaliit, napakatakot, umiiyak habang tinatawag ang kanyang ina. At gumawa siya ng tanging pagpipilian na natitira sa kanya. Itinulak niya ang kanyang anak na babae sa labas ng porthole. Sumigaw si Maria habang siya ay nahulog sa maitim na tubig. Sumigaw si Antonio sa kanya gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang baga. Lumangoy ka, Maria. Lumangoy ka patungo sa liwanag. Paparating na ang mga barko, lumangoy ka. Hindi niya maunlad. Masyadong malaki ang kanyang katawan. Tiyak na ang kanyang kapalaran ay mamatay. 7 minuto pagkatapos, ang barko ay lumubog sa ilalim ng mga alon. Si Antonio Russo ay nalunod, kasama ang 117 pang iba na nakakulong sa ilalim ng deck. Hindi na natagpuan ang kanyang katawan. Mga 45 minuto matapos siyang itapon sa dagat, si Maria Russo ay inilabas mula sa tubig, buhay pa. Napakaligaw ng lamig. Halos humihinga na lamang. Binalot siya ng mga kumot ng mga tagapagligtas at dinala palayo. 5 taong gulang siya. Mag-isa. Nawalan ng magulang. Sa isang bansang hindi niya naiintindihan ang wika. Sa loob ng maraming taon, naghintay si Maria para sa kanyang ama.